Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Naku, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Umani ng samot-saring reaksyon ang pahayag ni Senador Robin Padilla sa pagtalakay sa panukalang i-ban sa social media mga kabataan tulad ng ginawa sa Australia. Nabanggit kasi ni Senador Raffy Tulfo ang dami ng kaso ng self-harm sa mga kabataan bunsod ng cyberbullying. Sabi ni Padilla, Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. pinalaga ng ilang grupo ang pahayag lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ang depresyon na nararanasan nila dahil araw-araw silang humaharap sa mga krisis. Kahit ang ilang kabataang aking nakausap, may gustong itama sa mga binanggit ni Padilla. Magkakaiba po tayo ng generation, so magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before, nung panahon nila, hindi siya nadadiagnose kasi ayun nga, mental health nga naman hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. It's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, yes. It's not easy naman to open up. Ang sociologist na si Ash Presto na bahala rin sa komento ni Padilla na tila binabaliwala at minamaliit anya ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as we. Paglilinaw ni Presto, kahit sino, maaaring makaranas ng depression anumang edad o estado sa buhay. Minsan, may ambag din ang lipunan. Some people are getting depressed because they are underemployed, not having to find a job, and you have people attacking you here and there. You really go down into this rabbit hole of negative emotions. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Dahil sa pagdinig ay nasisi rin ang social media at hindi umano pag-alis sa ilang post na cyberbullying na nagbigay ng pahayag ang Meta, kumpanyang may-ari ng Facebook. We certainly take that into consideration. If we understand that there's a particular misinformation or particular content that is, for example, causing harm, for example, affects, let's say, elections, we take immediate actions on those. Sinusubukan naman naming makuha ang panig ni Padilla.